aming mga anak, ipakita namin yung mga anak. Kasi parang feel ko mamamatay na ko during that time. Pain na walang takas. Every time na nag-visit sa akin doon mga kapatid, naiiyakan. Humahalik sa paa ko, humahalik sa noo ko. So you know, mamamatay na talaga ako during the time. Ayun, no? Morning, fam. Patungo pa sa Sunday today, so Sunday service. Among family karon sa Cebu. Anak ko kaya pa para simba kami. Gusto rin simba sa asa to eh? Main borderline sa China. Doon namin sa Kaiwuhao. Ipakainit, cloudy. Salamat sa Ginoo. So, ang train station from Panda Hotel ay mga 10 to 15 minute walk. Ubos sa hotel, naradayo yung mga bus. So, mag-train mo na pa doon sa Central. Praise the Lord. Salamat. Naibisita si Mami. Kailan na mo sa Pilipinas po. Taga Lapu-Lapu ra. So, yung siya simba. So, puros na mo first time pa doon sa main borderline sa Hong Kong o mainland China. So, we're excited. See you later. Pabakit ito mga tubig. Nakawat po 5 liters. Wala na madaan. Some chips. Eh, Kaya natin padas, babag, kalawisan. kita lang yan. Yan, taga-kalawisan din, silingan. Mamahaw sa amin. Try me sa Cafe de Coral. Yung mga start na yun. Kami sa Admiralty Station. Admiralty Station. Kita may kapamahawan. McDonald's. McDonald's sa likod. So, try tas ha. Cafe de Coral. Fast food chain na. Ay, mga breakfast. Sa Disneyland ni kay. Tayo mo ito na ito sa opisina. Gamit mo na ba yung Milk tea. Inyo ha. Sige, may kape. Muna kape namin. Sweet? Di man eh. Ganun din, madres mo. Balik mo. Kuan. So ko sa China ang kainin. Muna nagkaos. Busog na gamay. Balik na po sa train station. Let's go. Pasa ito rin. Mana nangagi may diri kay ato ning China ba. Dara to sa dugo. Hindi dito sa... Kanang Watson sa pharmacy pa sa? Atso mo diha sa SM. Oh. Hiling church na rin sa sige, Putan. Hutan Church, Pastor Helio. May nagdala naman din Church, praise God, salamat sa Ginoo. Hello! Morning! Morning! Good morning po! Good morning po! Morning! 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 Brother Christian po sa Lapu-Lapu. Nagalapu-lapu sigo. Dito kami. Praise the Lord! Aray! Welcome tayo dito sa Putan Campus. Praise the Lord! Border ng China, malapit na po. Dito ang ating mga OFWs.
Daghan kay sila dire. Iya sila gluto. Hello, good morning. Hello. Umuntag po, umuntag. Good morning. Inaantay lang nila yung papaya kailan lalaki. Ada history ko. Wow! Basta may malunggay. Dito sa Hong Kong. Malunggay king yan. Grabe ka sa view dream yun. So mga kings mo na din. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Hotel ang mura. Tuan ang area. Filipino food. Timing nga. Alas 2 pa man ang service din. Ang nag-birthday. Ang kaon niya sa church. Yung birthday timings. Ay, wala. Bless Panginoon ang bawat group at kami natatanggap. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday. Day to you. Welcome to Bhutan. Border to China. Lapit na China. Mga pagkaon din mo ng insik. Way back 2024, I was here in Hong Kong before nag-tour din kami. And we visited din yung NLF church dito sa Hong Kong. And then I was not aware that I was already one month pregnant last 2024 March. Nangyari. Ikatlong anak ko na po. For that pregnancy po, it was high risk for me. High risk ako noon kasi high blood pressure, 170 over 120 yung aking blood pressure during that time. So I was being tagged as high risk pregnancy. And then until such time na may one Sunday during church, I cannot breathe inside the church. Parang hirap ako maghinga. And I don't know na during that time pala, meron ng tubig yung baga ko. May water yung lungs ko. My husband brought me to the hospital for an emergency situation. And I was, I think, 8 months pregnant during that time. Doctor referred me to a pulmonologist. Sabi ng doctor sa lungs, it's not about the lungs, parang may underlying cause siya. It could be the heart. My doctor told me, I need to see a cardio na talaga. But, sabi ng doctor, you know, Ian, we need to take out the baby immediately. That's the only way. It really terminate yung pregnancy, meaning dapat i-cesarean section na ako. 8 months pa yung tiyan ko, hindi pa kabuanan ko. Matikang sa Cebu doctors, talagang emergency lahat. Dinala ako sa floor ng mga high risk. Then maraming nilagay sa katawan ko because parang may iba sa aking sitwasyon. The doctor told me, my husband na, we need to get a cardiologist. I know it's quite expensive, mahal na mag-atay ng doctor on board aside from me. But it is a must. Kasi parang iba na yung ng asawa mo. Tapos sinabihan siya, kailangan namin emergency cesarean section. Dapat stat CS, meaning within 15 minutes na surgery. Otherwise, kung beyond 15 minutes, baka mawala na ako. So, yun yung sabi ng doktor. Then, na-check yung heart ko. It turned out pala, I have a heart failure. Buntis ako, 8 months. Mataas yung blood pressure, preeclampsia, nagka-heart failure. 37% functioning yung heart ko. The normal range is 55%. And then, the doctor told me that we really need to perform cesarean section na. Pagbaba ng dugo mo, dapat hiwa na kami. Meron silang tinurok, maraming tinurok sa akin. Hindi ko na ma-feel yung pain kasi ang dami na. Just to lower down my blood pressure. Pag nag-lower na, dapat hiwa na agad para mabilisan. Then,
before my doctor performed the surgery, tinawag yung husband ko and my doctor told my husband, Christian, walang assurance yung wife mo. Walang assurance na mabuhay yung wife mo, yung anak mo. If ever man mag-survive siya sa surgery, yung heart niya, may lalaki kami na tubo. And we cannot promise na matanggal yung tubo. Before ako nag-surgery, I say that Psalms 23:6, goodness of mercy of the Lord will follow me on all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalms 123, 1-6 is on. Yun yung minimorize ko during the time na nasa critical stage na. Sabi ko, pag hindi na ako makagising ko, sabi ko, Lord, ito na iba na sa bando ko. After that, may umaalog sa akin na doctor, Roger, successful yung operation, sinabi Praise sa the Lord. sabi ko, hey Doc, thank you na praise the Lord, thank you Jesus. Nagsasayaw ko doon sa operating room. Tapos sabi ko sa doctor ko, Doc, how about my baby? Huwag mo na isipin, hindi ko alam, yung baby ko pala diretso sa ICU. Hindi ko din alam na ako pala diretso sa ICU. 3 days din ako doon. Sabi na Doc, kailangan yung ICU kasi nga yung heart ko. 5 days after, nakalabas ako ng hospital. Yung baby ko naiwan sa ICU kasi hindi nakatapuli dito na itong lungs. 10 days after, sa pagpanganak ko, na-stroke ako. My doctor told Christian, my husband again, swerte, nadali mo. Left side ko, namanhid. Speech ko affected, hindi ko makapagsalita. Then, after that stroke, nag-bleeding. Admitted ako, nag-bleeding. May pumutok dun sa parang CS ko dito sa tiyan ko. Tapos, kailangan daw salinan ng dugo kasi bumababa na yung aking hemoglobin. Naghanap sila ng blood donor. 11 donors, negative, wala nang match. Tapos, always pa nag-bleeding. Sabi ng isang doctor ko, we need to add another doctor. Imagine, 7 doctors na sila na nag-ano sa akin. Then, bumasok yung aking heart doctor. Sinabihan na yung husband ko, pakiinin na naman na ito na kahit ano. Kasi wala na akong lakas. Mahina na ako. Tapos nag-pale na yung loose pad na yung pale na, namuti na kasi. Mangputla na kasi, madami ng dugo na nawala sa akin. Ang sabi pa rin sa doktor ko, ismagol natin yung mga anak, ipakita natin yung mga anak. Kasi parang feeling ko mamamatay na ako during that time. Pale na walang lakas. Every time na nag-visit sa akin doon mga kapatiran, nag-iiyakan. Humahalik sa paa ko, humahalik sa noo ko. So you know, mamamatay na talaga ako during the time. Yun yung nafe-feel ko sa mga tao sa ano ko. Sabi ko, Lord, mamamatay na ako. Ano na mangyayari sa husband ko? Mabibiyudo na. I remember Pastor Rijaldo, Pastor Nino, na meron na siyang one night na nag-arrange siya ng meeting with the Lord. Sabi ko, I want to set a meeting with you, Lord Jesus. Kasi parang puros negative lahat. Sabi ko, mamamatay na ako. And I want to set a meeting with you, Lord, at 10 p.m. tonight. I want to ask you, kung mamatay ako ngayon, wala akong magawa kung mamatay ako ngayon. Kasi yung life natin sa Panginoon naman, we don't own our life. But I said, Lord, but if you will ask me, pwede ba ako ask ng request, mabuhay ako for my children. Makapapanganak ko pa lang, Lord. Yung anak ko, 9 years old, 16 years old. Parang ang hirap. Hindi pa sila ready to face the world. Kung mamamatay man ako ngayon, wala akong magawa. But if you're still writing my story, Lord, you will do miracles na hindi alam na nakikita na kahit mga non-believer that you are a miraculous working God sa akin. And then, the following day, mga kapatid, meron ng nag-positive na donor sa akin. They prepared already, nilagyan ako ng malaking needle dito. Kasi kailangan ng salad kasi nga nag-drop na yung hemoglobin ko, baka mag-sepsis ako, magka-infection yung blood ko. Pag mag-infection yung blood ko, mamamatay ako. Ready na sila sa akin. Tumakbo yung resident doctor, sinabihan, Orsal, hindi ka na aabunuhan ng dugo. Tumaas yung hemoglobin ng 0.5. 0.5 mga kapatid, 0.5 tumaas. So wala na, hindi na kinuha na yung nito sa akin. Yung straw ng fan siyang na kalaki dito, naka-ano. And then the next day dyan, I could already stand by myself. Yung lakas, hindi mo alam kung saan galing. Bigla akong na-refresh. Yung nagagano ka parang mamamatay ka na. Yung doktor pagpasok, bakit yung kaya na ano ba, nasayag na, yung parang
Nag-live na ulit. Tapos, sabi ng doktor, na-stroke pero hindi ganyan naglakad. Nakalakad ako. Grabe ang Panginoon. Grabe, we serve a miracle working God. Praise the Lord. A miracle working God. God is still writing my story. And Amen. God is still writing my Amen, story. amen. Just believe and trust that we serve. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Each and every morning will tell of His great love, of all His faithful mercies, and all that He has done. For who can match His kindness, and who can count His works? Oh, let our praise continue till evening comes in close. It is good to lift the name of the Lord our God. It is right to give Him thanks and praise, for His heart